Dito naman tayo sa usapin tungkol sa Pinoy Seafarers. Pag-uusapan natin kasama si Kabayan Party List Representative Ron Salo, Chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Congressman Salo, magandang tanghali po. Magandang sa iyo, Ms. Nina. Magandang tanghali rin kay Yusek Jonathan. Magandang tanghali rin po sa lahat po ng kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas na nakikinig po sa inyo pong programa. Congressman, ano po ang masasabi ninyo sa mga hakbang ng pamahalaan para sa kaligtasan ng mga OFW, lalo na ang Pinoy Seafarers na kabilang sa binihag ng grupong Houthi? Mataas pong kumpiyansa po natin na soon ay makakalaya rin yung mga kababayan po natin. Ginagawa po ng lahat ng makakaya ng ating gobyerno, and no less than the President is on top of the situation. So, bibigyan po tayo ng higit na pag-asa. Naalala po natin, nakalaya na po yung 2 kababayan po natin na natingan po ng Hamas. Inabot po sila ng halos 2 buwan po ba? October 7 po yung time na dinukot po sila. Pero finally, nakalabas na rin po sila, nakalaya na rin po sila. So, sana ang prayer po natin, ang hope po natin, hindi naman abutin ng ganung katagal. But I'm very hopeful na makakalaya rin po sila at hopefully soon. Okay. Nais po ng Department of Migrant Workers na ideklarang high-risk zones ang ilang lugar sa Red Sea para sa mga Pinoy seafarers. Ano po ang tingin niyo dito, Congressman? Napakagandang hakbang po ito. Itong hakbang na nais na tahakin po ng DMW para madeklara po yung areas po na yan na high-risk zone. Ang maging epekto po kasi noon ay tataas din po yung bayad dun sa mga kababayan po natin. At the same time, of course, mas na-appreciate nila na may mataas nga yung risk. Of course, it's a decision that we have to make later on, yung mga seafarers po natin, that in exchange for this particular sum, sila po isasama dun sa paglalayag po na yon. But at the same time, maganda rin sapagkat mas makakampante rin, quote-unquote, yung mga kababayan po natin. Alam nila na yung kanilang sakripisyo, yung risk na tinatahak po nila, will be compensated properly. Okay, sir, may follow-up question dito kung ano ba ang ibig sabihin kapag idineklarang high risk ang isang lugar? Ang epekto po kasi noon ay tataas din po yung may corresponding parang hazard pay. Sa atin, di po ba kapag nasa po tayo sa isang mas delikadong lugar o kaya sa hospital, may hazard pay po yun. Ganyan din po yung ibig sabihin po niyan. Ang implication po niyan ay mas magiging mataas din po yung ibabayad doon sa mga seafarers na sasali o sasama doon sa paglalayag po na yun. Okay. Kung sakasakali man pong madeklara ang Red Sea bilang isang high-risk area, ano po ang posibleng implikasyon nito sa employment ng ating Pinoy seafarers pag idinagdag ang isang lugar bilang isang high-risk zone? Wala naman exactly na implication doon sa employability. The same pa rin yun kasi at the end of the day, it's a choice ng mga seafarers po natin. At the same time, ang mas nakakapekto po sa employability o yung tinatawag na competitiveness ng mga Filipino seafarers po natin ay related po doon sa pinag-uusapan po ngayon dito sa Magna Carta o Filipino Seafarers, kung saan pasado na po ito sa House of Representatives, pasado na rin po sa Senado, at magkakaroon na po kami ng BICAM by next week. Ito po yung primary concern ng mga ship owners. Actually, courtesy call po sila kasama ang association ng mga unions, particularly ng AMUSOC. Ito po yung isang pinakamalaking asosasyon ng mga seafarers o union seafarers sa Pilipinas na umabot ng mahigit 100,000 yung members po nila, plus the ship owners nagkakaisa na dapat solusyonan yung isang bagay na nakaka-apekto talaga sa competitiveness ng Filipino seafarers. Walang iba kundi ito yung tinatawag na ambulance chasing sa Pilipinas. Kasi nagkakaroon po ngayon talaga worldwide ng negatibo na impresyon sa mga Pilipino na kapag Filipino yung ini-employ, ang tingin po it becomes costly. Kasi mataas yung risk na kung sakali man na magkaroon ng kaso yan,
most likely papasok po yung tinatawag na ambulance chasing at tumataas po yung gastos ng mga ship owners. Kung linawin ko lang, no? May mention kayo, may negative impression ngayon sa mga Filipino seafarers because of ambulance chasing? Opo, totoo po yun. So, in-affirm mismo ng mga ship owners na kasama po na nagbigay po, nag-courtesy call kay speaker nung nakarang araw. At sinasabi po nila na ito yung isang bagay na nakakapekto kasi marami rin po sa mga ship owners. Of course, wala pong issue doon sa competency ng mga Pilipino. Walang issue po doon sa dedication ng mga Pilipino na willing to go the extra mile. Ang yun nga lang, ang nagiging isa sa mga negative na impression ay, nako Filipino, baka magkakaso yan. At kapag nagkakaso, kawawa ang ship owner. Kasi magkakaroon ng mas mataas kaysa dapat na bayaran. Okay. Sa ngayon po ba, sir, ilan ba ang Filipino seafarers sa mundo? Compared sa total bilang, I understand marami talaga tayo eh. Inaasahan marami tayo. po tayo. Opo. Yung huling bilang, may 500,000 yung deployed na mga Filipino seafarers. Ito, based doon sa huling datos, this accounts for 14% ng worldwide seafarers. At the same time, dati po kasi, umabot po tayo ng 45% ng percentage ng Filipino seafarers worldwide. Yun nga lang, ngayon, bumaba po yan ng 14%. Nominally, pa rin. Kasi 500,000. Kaya yung mga iba nagsasabi, nako 500,000 naman yan, malaki yan. Pero kapag sinuma total po natin, at that rate sana, kung 45% yan, aabot po sana tayo ng mga 1.3 million na mga Filipino seafarers na. Kaya lang, dahil mas nami-maintain lang yung nominal number, but as a percentage, bumababa po talaga. At the same time, yung numero na 500,000 na seafarers po natin ngayon, karaniwan po ito yung mga nasa luxury, dito cruise ships. So, ang mga trabaho po nila, kadalasan, hindi bilang yung the traditional notion of a seafarer na nandun po siya sa barko para as engineer, as kapitan, as rating, kundi sila po yung kadalasan po na kasama na rin doon sa food, sa pagkain, sa restaurants po doon sa loob ng cruise ship, doon sa mga nagluluto. Yun yung mga kadalasan po ngayon na mas marami doon sa bilang po na ibinibigay po sa atin ng mga 500,000. So, nakakaroon po kasi, well, this is still an opportunity for Filipinos. Itong mga tinatawag po na not members of the crew, quote unquote, but as members nung sa food and beverages within the cruise ships. Okay. Meron pa po ba kayong gustong isulong na mga measures or legislation pa para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga OFW, lalo na ang mga Pinoy seafarers? At tungkol nga po dito sa sinabi nyo na dahil nga bumaba, no, yung percentage ng ating mga seafarers, meron rin po ba kayong intensyon na itaas muli ito? At papaano? Kaya dito po mahalaga yung usapin dito sa Magna Carta of Filipino Seafarers because these are the things na nais po natin talaga na i-address. So yung binanggit ko po kanina sa inyo ay yung issue ng competitiveness when it comes to ambulance chasing na ma-address po yon para matanggal po yung negative impression nila sa mga Pinoy. Number 2, doon sa pag-uusapan din, nais natin na siguraduhin na yung leave na paid leaves. Kasi sa ngayon, yung mga seafarers po natin, for every time na sumampa po sila, may paid leave sila per month. So, nais po natin na comparable din, ibibigay po natin sa kanila sa international na ginagawa rin po ng ibang mga bansa. Not below, not so much. Kundi it will be at par para hindi na pag-uusapan po yon when it comes to the attractability ng Filipino seafarer. And of course, nais din po natin na higit na makahikayat pa ng mga magbibigay po ng mga training sa mga kababayan po natin. Pataasin po yung antas ng training para kapag sumampa po sila sa barko,
ay talagang they already possess the necessary competence and skills. Okay. Magandang balita po yan, Congressman, na malapit nang maipasa ang Magna Carta for seafarers ng ating bansa. So, bago po tayo magtapos, huling mensahe nyo po, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Muli, maraming salamat sa opportunity na ma-interview po ninyo. Tuloy-tuloy po ang Komite ng Overseas Workers Affairs sa pagdinig po ng mga iba't ibang panukala na higit na magpapalakas ng proteksyon na ibinibigay po natin sa mga OFWs po natin kasama yung kailang pamilya. Nakarang araw, nagkaroon po tayong diskusyon para doon sa pagpapaigting po ng proteksyon doon sa mga pamilya ng mga OFWs, lalo na kung yung OFWs ay mag-asawa at wala po sila rito at walang gagabay sa kailang mga anak. So, yun po yung diniscuss po natin. Diniscuss din po natin yung Magna Carta of Filipino Migrant Workers. Equivalent naman po ito sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Ang layunin po nito ay patuloy na i-empower yung mga kababayan po natin sa paglabas po nila ng bansa. Dapat armed sila with the skills, with the competence, with knowledge and readiness para magtrabaho po sa ibang bansa. So these are designed para masigurado po natin na yung mga kababayan po natin sa kailang pagpunta sa ibang bansa ay mas empowered po sila at para masigurado na yung naisip po nilang mas maayos na buhay para sa kailang pamilya ay magkaroon po ng katuparan. With that, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, maraming salamat po, Congressman Salo.